Pakibasa lang po muna yung disclaimer bago tayo mag-ano. At siguraduhin nyo na iintindihan nyo kung ano po yung nakalagay sa disclaimer. Bago nyo po ako awayin. Mamaya aawayin nyo na naman ako eh. Sa mga nakalagay sa or whatever. Okay na? So, proceed tayo. Magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. So medyo unique ng konti yung ating pag-uusapan. Ito ay tungkol sa UFOs and aliens, no. Marami na rin sa akin nagre-request nito dati. Kaya lang ang gusto ko kasi as much as possible, yung mga minsan may nagpapasa sa akin ng link no ng mga foreigner. Tsaka mga ano. Okay naman ano yun. Kaya lang napapansin ko once na ako nag-topic before dati ng medyo yung foreigner. Kaya lang, do sa audience ko kasi, walang masyado makaka-relate doon. Pag yung sa foreign videos, mas maganda yung dito sa atin. Hayaan nyo pag may pagkakataon, no? Gagawin ko naman. Pero gusto ko, kung magta-topic ako ng mga foreign videos, yung lahat kayo makaka-relate. Diba? Anyway, mga kababayan ko, so ito yung regarding do sa UFO na namataan daw sa Negros Occidental. Kung akong tatanungin nyo, pagdating sa larangan ng paranormal, maraming areas ang paranormal eh. Nandiyan yung multo, andyan yung mga laman lupa, mga aswang, ano pa ba? Alien, no? Kung meron man no na malapit sa katotohanan na dapat natin paniwalaan, mas pinakamalapit sa katotohanan itong alien. Para sa akin kasi 'di ba, yung US government merong mga datas niyan na mga tungkol diyan at meron talaga silang research na naghahanap ng life form sa ibang bansa, sa ibang planeta. 'Di ba? Actually, meron na nga yatang ngayon nakikitang bakterya sa labas ng alien life form na rin 'yon. Pero yung intelligent, 'di ba? Katulad ng iniisip natin na yung malalaki ang mata na as of now wala pa naman. Pero I do believe someday makakakita na tayo ng mga ganun. Kasi just imagine, sa sobrang lawak ng universe, no? Ang Earth ay tuldok lamang or bakterya lamang sa sobrang lawak ng universe. Imposibleng sa isang bakterya lang na yon, dun lang may life. 'Di ba? Naniniwala ako sa iba, meron din yan hindi pa na-discover hanggang ngayon. Actually nga, 'di ba, may sinasabi sila na ancient astronaut theory. Kaya lang pag yun ang pag-uusapan natin kasi masisira kasi yung faith natin eh. 'Di ba? Yung sinasabi nila yung sinasabi sa Bible ay yung sinasabi nila sa Bible ay parang misinterpretation lang na wala naman talagang spiritual doon, di umano. Yun ay mga unexplained technology lang ang nakikita ng mga tao. Kasi you have to understand, no? May mga accounts sa Bible kasi na kung titingnan natin sa panahon natin ngayon ay pwede nang magkaroon ng explanation. Nagkataon lang yung mga nagsulat sa Bible, ito ina-explain ko, no. Hindi ko naman dahil para alisin yung faith sa inyo. Nasa sa inyo yung faith na yan. Ito ay theory lang naman, theory lang. Di umano daw yung mga accounts sa Bible noon ay mga misunderstood technology lang. For example, ganito, no. Kilala nyo si Jonah, yung nilunok ng higanting isda. 'Di ba? Ang tanong doon,
paano daw nabuhay si Jonah ng 3 days sa loob ng isda? 'Di ba? At do sa account ng story ni Jonah, nakita niya daw na yung ribs daw ng isda ay kulay copper or metal. Yung ribs daw ng isda. So, meaning, number 1, kaya niya nakita yon, may ilaw dun sa loob nung higanting isda. Pangalawa, made of metal yung sinakyan niya. Nasabi lang na isda kasi hindi niya alam kung ano yun eh. Parang taga-bundok, 'di ba? Pag nakakita yan ng higanting eroplano, no? Sasabihin nila higanting ibon. Kasi parang ganyan din yung nangyari sa Hindu na na myth eh. Yung kay Lord Vishnu. Kilala niyo si Lord Vishnu? Si Lord Vishnu ay God sa Hindu. Papakita ko sa inyo ha. Si Lord Vishnu ay merong alaga na na higanting ibon na si Garuda. So ito yan si Lord Vishnu, no? Yan. Yan si Lord Vishnu. Meron siyang alagang ibon na sinasakyan niya si Garuda. Malaking ibon daw yan, sinasakyan niya. Pero sabi sa account kasi, pag yan si Garuda ay lalapag yan, parang thunderous daw. Maingay. Di ba? Sobrang ingay daw niyan pag bababa dyan si at si Lord Vishnu, lalabas daw yan sa bibig ni Garuda. Naintindihan nyo na? At si Garuda daw ay pinupuksa daw yung mga kaaway niya gamit ang flaming arrow. Lumiliyab daw na pana. Tapos ang kinakain daw ni Garuda ay snake. Mahilig daw si Garudang kumain ng snake. Yun lang daw ang kinakain ni Garuda. Now, yan ay depiction ng mga sinaunang tao na walang idea sa technology natin ngayon. Ngayon, kung i-translate natin, ano ba si Garuda? Gawa sa metal? Maingay siya kapag lalapag. At lalabas daw sa bibig ni Garuda si Lord Vishnu pagka bababa. So, ang tingin ko dito, jet fighter ito eh. Pag lalabas yung piloto dyan, mag-o-open yung canopy niyan. Di ba? Ganyan, di ba, aangat yan. Yung canopy, doon nakasakay kasi yung driver niyan eh. Nakikita pa rin siya ng mga tao, parang katulad dun sa painting, di ba? Yung pilot nakasakay na ganyan, Now, pagdating doon sa painting kasi, ganito ay itsura ni Garuda. Nakikita pa rin siya. Kaya nagtataka ka, ang account niya bumubukas yung bibig pag lalabas si Garuda. Kasi nga, yung canopy ng jet fighter, bumubukas. Bibig yan para sa mga tao. Pag naglalanding yan, nakakabingi din yan. Flaming arrow, ano yung tinutukoy na flaming arrow? 'Di ba? Yun yung mga missile. 'Di ba? Flaming arrow yan oh. May missile and jet fighter, 'di ba? At yung ahas, mahilig daw kumain ng ahas si Garuda. Ito, Garuda, tingnan natin si Garuda, yung painting nila kung paano kumakain ng ahas si Garuda. Ayan oh. Nakikita mo dito si Garuda kumakain daw ng ahas yan. Ito yung alaga ni Lord Vishnu eh. Oh, ano naman ang significance niyan sa natin ngayon, sa panahon natin ngayon? Ganito yan si Garuda kumakain ng ahas. Pag nagre-refuel ang jet fighter, may parang hose siya eh. Sana ba dito? Ayan o, katulad nito nasa ground. Nilalagyan ng hose yan eh, para mag-refuel eh. Ito yung sinasabing ahas, yung hose. Yan, na kinakain daw ni Garuda. Ang tanong ko, coincidence ba yan?
Kaya minsan kapag ka nagsaliksik ka ng mga old mythology, parang magtataka ka eh. Di ba? Hindi lang sa Biblia nangyayari to eh, pati sa ibang religion eh. Ayan o, nilalagyan nila ng higanting hoso. Yan daw yung kinakain ni Garuda. Anyway, 11 minutes na tayo, no? Ano ibig ko sabihin? Kaya, kahit minsan naniniwala ako dun eh, kung titimbangin natin, parang mas Kaya, pag nag-research ka, mawawalan ka talaga ng ng faith eh. Kahit sa Bible, may mga sinasabi sila doon na yung kung paano tinibag yung walls of Jericho, nagsigawan lang daw yung mga tao eh. Kaya daw natibag yung walls of Jericho. Sa panahon ngayon, may ganong weapon na eh. Yung sonar weapon, di ba? Sound din yun eh. Sonar weapon. Yan yun oh. Di ba? Pati yung Ark of the Covenant daw eh, nuclear reactor daw yun eh. Kasi may account na pag lumalapit daw sa Ark of the Covenant, nalalagas daw ang kuko, nalalagas ang buhok, radiation poisoning. Kasi ginagamit daw yun na pang-power sa isang machine. Basta pagka pinakinggan mo yung mga ancient astronaut theorist, medyo maguguluhan yung isip. Si Adan at Eva daw, yung sinasabi daw na tree of knowledge daw, ay server daw yon. Hindi naman literal daw na puno yon. Yung sinasabing bunga na kinain ni Adan, ni Adan at Eva, 'di ba si Eva yung kumuha. Ano daw yon? Data daw yon na dinownload sa server. Na nalaman nila kung ano yung totoo, kaya pinalayas sila sa Garden of Eden. Ewan ko, 'di ba? Kaya nga ineliminate yung Book of Enoch eh. Nung ni-research ko yung Book of Enoch pala, yung depiction ng mga angels doon ay hindi spiritual. Mga mga flesh and blood katulad natin na nakikipag-mate sa humans. Anyway, pagpatuloy na nga natin 'to, masyado na tayong nalalayo. So ito, UFO daw sa Ang mga nasa ating kalangitan, walang nakatitiyak kung ano-ano. Kung between nga lang bang mga ito, o mga planeta, o mga UFO na pala, o unidentified flying object. Actually, pag UFO, hindi naman nangangahulugan alien na agad eh. Unidentified lang, hindi mo lang alam kung ano yun. Kaya nga ay unidentified eh. Hindi naman porkit nakakita ka na UFO ay alien na. Pagkagat ng 2019 pa to, sa kalangitan ng Barangay Palacasur, Pulupandan, Negros Occidental, may misteryosong ilaw na gumagalaw-galaw. Itinimbre ito sa aming Facebook fanpage ni Rob. Merong mysterious object na happens almost every day parang nagmamasidho kasi ang direction niya isa lang at maliwanag ho minsan ang ilaw nito sa himpapawid. Hindi ho eroplano kasi hindi kaya ng plane mag-stop sa taas. O nga naman Di rin ho drone kasi umiilaw ito ng parang bituin. Wala ho akong video kasi yung camera ng cellphone ko hindi ganun kataas. Baka po may team kayo na pwedeng i-message nyo nga rin itong kay MJS yung para imbestigahan sila Linyo. Ang hinala kasi niya, posible raw itong UFO, unidentified. UFO na nga, confirm UFO yon, hindi mo alam kung ano yun eh. Pero nung humingi kami ng pruweba, wala siyang maipakita. Hindi raw kasi ito kayang makunan ng simpleng cellphone camera. Kaya nag-hire kami ng may professional camera sa Negros. At kasama si Rob, nag-abang sila sa paglabas ng misteryosong ilaw. Obserbahan niyo, pre. Maya-maya pa, ito ang nakunan ng kamera.
Isang tila maliit na dilaw na ilaw na umaandar papuntang Oo, ano? kanan na unti-unti ring nawawala. Yung ibang stills is parang light lang siya, no? Akala mo polar star, pero nagmo-move siya. So unang tingin mo mukha siyang barko, pero ang kasi is nasa taas siya eh. Mas mataas siya sa bundok. Matagal ng kwento-kwento ang tungkol sa mga UFO. Kahit pa sa ibang mga bansa, UFO ang hinihinalang sasakyan o spaceship ng mga alien o Mali naman si Jessica Soho. UFO, isang lumilipad yun na na hindi mo na-identify. Kaya nga ang meaning ng UFO, unidentified flying object eh. Kahit na natural yan, pag may nakita kang lumipad at hindi mo na-identify yun, UFO na yun. Siguro ang sinasabi nito, flying saucer, yun. O spaceship. Pero when you say UFO, hindi naman actually alien agad pag UFO. yung mga tiga-ibang planeta, bagamat wala pang napapatunayan na meron ngang ganito. Pero dahil sa mga kuhang ito, nagpasya ang aming team na lumipad pa Negros para mag-imbestiga. Ang navideohang misteryosong ilaw lumabas sa itaas ng Crocodile Island. Kahapon nung kinuna namin yung Crocodile Island, may nakuhanan po kami na hindi po namin talaga ma-identify kung ano. Yung nakita po namin is parang yellowish na light and then nagmo-move siya ng sideward, pa right side, and then unti-unti din siyang nawawala. Obserbahan nyo pre, mag-move yan ng right pag nag-dim siya. Bandang 10:00 ng gabi nung muli itong nagpakita. At nung kunan ito gamit ang 300mm telephoto lens. Ito ang Grabe, no? registro. Parang isang mahabang magkakadikit na ilaw. Sa ngayon, hindi ako makakonclude kung ano siya eh. Kasi hindi ko rin talaga ma-identify kung ano yun. Kasi hindi naman Unidentified nga. UFO hindi nga. naman siya barko kasi nasa taas siya. Ewan ko lang, hindi ko talaga masabi eh. Nakapagtataka kasi yung mga movement niya, tsaka everyday ganun-ganun lang ginagawa niya. 2 taon na raw ang nakalilipas na Pero sometimes, no, alam niyo yung International Space Station, yung ISS, nakikita din niya na parang ano din eh. Kaya lang mabilis yun. Nakikita din na parang UFO yun eh. Okay, yung parang man-made satellite. Pero ano kaya ito? Parang napakalapit niya kung International Space Station, napakalapit niya rin para sa man-made satellite. namimingwit daw noon si Ram malapit sa Pampa. Nung una niyang nakita ang isang maliwanag na ilaw malapit sa bundok. Nung titigan niya raw ito, gumagalaw at nawawala-wala. Almost everyday nandoon siya. Nagpapakita dyan. Ewan ko lang kung anong purpose niyan, pero siguro nandito yan para for good thing, na para protektahan tayong lahat dito. Maraming na akong Confirmation bias, no? Naghanap na ng reason kung bakit nandyan. ordinary event. Pag nag-engage yung mga human, So, ibig sabihin, pag may sasaksak sa'yo, poprotektahan ka niyan? Or may sasalakay sa inyong terorista? dito. Maraming na akong napanood na mga unordinary event. Pag nag-engage yung mga human sa ganyang klaseng object, hindi nila gusto, nagbabackfire na lumalaban, tinitira Hollywood yun napapanood mo. sila ng high radiation o di kaya laser o something na advanced weaponry na para mapalayo lang yung mga tao. Mas mabuti siguro na obserbahan lang natin, huwag tayo masyadong lumapit. Ang kaibigan ni Rob na si Jerel, na-intriga rin sa misteryosong ilaw. Nakita ko ng una, parang satellite lang yan. Nakita ko ng doon gumalaw. Doon ako nagduda. Parang totoo nga ang UFO. Simula noon, nagsimula na Parang ang tatalino nila doon, The way sila magsalita. 'Di ba? siyang manood ng mga video tungkol sa mga UFO at mga alien. Matalinong bata to. Araw-araw na rin daw niya itong inaabangan. Nabatulala ako sa kanya nakita ko sa nung una. Pero pasang gagabi, kita ko siya malakas sa kanyang ilaw. Parang nire-reflect siya sa dagat. Ang di umano'y UFO sightings sa Negros hindi na raw bago. Katunayan, taong 1979, nagkaroon din daw ng UFO sightings na tinawag nila nocturnal lights. Isa raw itong maliwanag na ilaw mula sa kalangitan na nakikita malapit sa Talisay Silay Sugar Mill. 40 years ago, there was a wave of sightings all over the Philippines, and apparently the first sightings occurred in Negros. The sightings varied one location to another. Oh, magsalita si Sir. Expert na sa no?
mukhang mahirap i-comprehend yung ano. Merong mga light. At one point, there was an Sa incident bagay, ano siya, ano, parang researcher talaga ng UFO. na the witness himself saw the landing of 3 objects. And then, may lumabas ding entities. Di ba sa Ormoc din may ganyan? Yun ang pinaka-compelling eh. Yung Ormoc UFO landing. Documented ng ano yun eh, ng government ng Pilipinas yun eh. Ano kaya nangyari doon sa investigation na yun? Nitong Webes, muling nag-abang ang aming team. Bandang alas 7 Kasi ang nagsalita noon yung mga estudyante, di ba? Tapos may teacher din. Then nung inimbestigahan nila, meron talagang bakas ng may pinaglandingan doon. Yung sa Ormoc. ito ang kanilang nakunan. Parang tuldo na aandap-andap pero hindi kagaya nung una nilang nakita. Hindi na ito gumagalaw at bigla na lang nawala. Kita mo, nawala siya? Bigla abrupt ano? Kung tila Pati tuldok pulis na ang nandun eh. nakunan ng aming camera. Ang still pictures o litrato. Ito ang rumehistro. Hindi ba due to ano yon, due to movement? Lalo na pag mababa ang shutter speed mo. Sumunod na gabi, Wala na. Kasi sobrang kapal ng ulap at saka umuulan. So medyo bad timing tayo ngayon. Kasi ngayon, ilang oras na tayo nag-aantay dito eh. From 5:30 p.m. until now. Kaya abutin pa tayo na magdamagan dyan pag ganyang weather. Baka sinasadya nga eh. Kasi medyo advanced sila eh. Alam nila na minagamasdan sila. Ginalaw nila yung weather para... Ginawa na ng ano. Kasalanan na nila na magkaroon ng ulap kaya eh. ito, Curious din ako eh. Ngayon ko lang napanood to eh. ang mga kabarangay ni Rob, sari-sari ang opinyon. Di yan totoo. Kasi parati naman dumadaan dyan. Hindi ako naniwala. Parang city light yun. Pero nung Unique itong video na to, no? Parang usually pagka ganyan, mga naniniwala agad yung mga tao eh. Pero itong part na to, parang tila yata yung mga tao. nakita na namin ang mga naniniwala. nakunang litrato. Pwede po kuya kasi nasa itaas po siya ng bundok. Parang ang taas niya tapos wala namang ilaw dyan kasi walang mga bahay. Tapos yung mga windmill lang dito naman sa gilid. Hindi po naman natin masasabing star siya kasi bilog na malaki. Ay parang yait po ata tuon. Kasi malaki na bilog. At saka kung light lang ito na ordinaryo, ang laki ng ng gimaras. Isang misteryosong ilaw ang namamataan kada gabi sa kalangitan ng Negros Occidental. Ang ikinatatakot ng ilang mga residente rito, baka UFO ito. Lalo pat taong 1979, nagkaroon na rin daw ng UFO sightings na tinawag nilang nocturnal lights. Pero napag-alaman namin na sa pag-iimbestiga ng LGU o ng Local Government Unit ng Negros noon ding 1979, napagtantong hindi UFO ang nakita noon, kundi yung tinatawag na red flares. Ilaw o paputok ng ginagamit ng mga mandaragat bilang signal tuwing may emergency. Eh ano yung sinasabi nung UFO researcher na naglanding daw tapos may entity daw na lumabas? Di ba? Eh ang mga nakikita kaya ngayong ilaw Hindi eh. sa kalangitan. Ang flare kasi pagka pinaputok mo yan, napanood nyo na ba yung Titanic? Parang normal na firecracker lang yun eh. Pag pumutok yun, ilang seconds mawawala yun. Ito ang tagal eh. Ng Negros. UFO nga ba o sasakyan ng mga alien? Para magkaliwanagan, sumangguni kami sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ang ahensya ng gobyerno na naatasan noon na magsuri sa mga UFO kung meron mang ganito. Nung makita ko yung pinadala yung images, makita mo na dumaan talaga siya dun sa may parteng Pilipinas. Ayon sa PAG-ASA, ang nakuna ng aming team, hindi bituin, Hindi rin siya isang eroplano, hindi rin siya isang bulalakaw. Galing magpabitin eh, no? Nakita ko mga images na pinadala niya sa akin, tsaka yung sa stellarium, base doon sa comparison ko. Yun yung tinatawag natin na ISS, isang satellite. International Space Station nga! isang satellite, walang iba kundi ang International Space Station o ISS. Na napakaliwanag. Actually, tinatawag itong... Pero
Hindi. Dapat hindi nawawala yan dahil laging ruta niya yan eh, di ba? Brightest planets in the sky kapag madilim. Ang International Space Station o ISS, inilaunch sa orbit taong 1998. Kasalukuyan itong naglalakbay sa kalawakan para magsagawa ng sari-saring mga pag-aaral. Ito raw ang pinakamalaking istrukturang gawa ng tao sa tinatawag na low Earth orbit. Ito rin ang pangatlong pinakamaliwanag na bagay sa kalangitan. Mas kita o visible nga raw ito sa mga lugar na hindi gaanong mailaw, katulad nga ng probinsya ng Negros Occidental, kung saan saktong dumadaan ang satellite na ito sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Bagamat kinumpirma ng Pag-asa mismo na satellite ang nakuna ng aming mga kamera, ang nakuna naman daw na litrato noong February 13 mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ito naman iba, no? Noong February 13, alas 8 ng gabi hanggang alas 9, alas 10. Ang makikita mo naman doon ay yung planetang Mars. Kulay pula siya, bilog, at tama-tama doon sa pinakita sa video. Maliit lang siya. Nang tinanong namin si Jose Mendoza Fort kung bakit gumagalaw at nawawala ang nakuna naming ilaw noong February 13, 2019, aniya, bukod sa Mars, may posibilidad na isa rin daw ito. Ay, hindi rin sigurado si Pag-asa, ano. Ayan, oh. Nung tinanong namin si Jose Mendoza kung ba't gumagalaw at nawawala ang nakuna naming ilaw, may posibilidad na isa rin daw itong eroplano. Hindi eh. Kung may posibilidad, hindi ka sure sa sinasabi mo. Inconclusive pa rin. Ngayon, yung sa International Space Station, nagdududa na rin ako. Baka mamaya hindi naman talaga International Space Station yun. Hindi rin sigurado ang Pag-asa eh. Di ba? Pero kung pagiging skeptic yung labanan, mas may merit yung International Space Station. Pero wala eh, hindi rin pala sigurado yung Pag-asa. Baka naman talagang alien, di ba? Posibleng may mga ulap din daw noong nag-shoot ang aming team kaya tila nawawala. O pwede ito. Possible din ito. Kaya kala mo nawawala, minsan natatakpan siya ng ulap. Di ba? Pwede yon, plausible yon. Hindi niya na sana sinabi na pwedeng eroplano kasi lumilitaw na hindi siya sigurado eh. Ito na lang sana ang pinaliwanag niya na natatakpan ng ulap. Ayoko nang mag-counter attack o argue sa kanila. Puntahan na lang nila yung site at saka sila mismo mag-study. Unidentified flying object. Yun pa rin yung stand ko at saka hindi nababali yun. May ebidensya eh. Obserbahan niyo, pre. Mag-move yan ng right. O hayan, mabuti na magkaliwanagan para maitama ang mga maling hinala at mas maintindihan natin ang mga Ako pabor pa rin ako doon sa UFO, unidentified. Pero kung UFO man yon, hindi naman nangangahulog ang alien na agad, inuulit ko ha. From the word itself, when you say unidentified, di tiyak. Diba? Pero pag nalaman mo ng spaceship yan ng alien, hindi na UFO yon. Magulo din si Jessica Sohong magpaliwanag eh. Ang pinapalabas kasi ni Jessica Soho, kapag sinabi UFO ay alien na agad. ating kapaligiran hanggang sa ating kalawakan. Thank you! Anyway, mga kababayan ko, so yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye!